Vice President Sara Duterte, nabahag ang buntot? Natakot ba sa sariling bloodbath na sinasabi niyang gusto niyang mangyari sa impeachment trial niya? O tulad lang din siya ng kanyang ama na ang tapang-tapang nung wala pa yung ICC, kesyo sisipain daw niya, kesyo minamadali na niya na sila ay pumunta rito at imbestigahan siya, pero ngayon may nasampal na ba siya? So hanggang yabang lang si former president. At ganun din yung kanyang anak na si VP Sara. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ayon po kasi dito sa balita sa GMA, VP Sara answers impeachment court, seeks dismissal of complaints. Vice President Sara Duterte on Monday formally asked the Senate Impeachment Court to dismiss the verified impeachment complaint filed against her for being illegal, saying that it violated the one-year bar rule under the 1987 Constitution. The Vice President, in her answer ad cotelum filed in compliance with the Senate Impeachment Court order, was referring to the constitutional provision allowing only one impeachment complaint to be filed against an impeachable official per year. Pero alam naman po natin. Okay, granted, meron na unang 3 impeachment complaint. Pero hindi naman po yan na-file. Ang pinag-uusapan po dito, yung na-file. Kung ilan yung na-file. 4 man po yung complaints, pero isa lang po yung na-file. Di ba ganun lang kasimple yun? Dito naman sa impeachment complaint na sinasabi ni Sara Duterte, 4 yung impeachment complaint, pero isa lang po ang final. So ano yung sinasabing violation ng one-year rule? Sabi nga ni House Secretary General Reginald Velasco, these 3 complaints, however, were not forwarded to the office of the Speaker. Yung 3 na unang complaint ay hindi man lang na-forward sa Office of the Speaker, Martin Romualdez. Yung pang-4 na impeachment complaint was filed in February and has gathered over 200 lawmakers as endorsers or way higher than 1/3 of all the House members needed for the complaint to be sent directly to the Senate for trial as stated in the 1987 Constitution. So, paano magkakaroon ng violation? Okay, 4 yung impeachment complaint. Yung 3, hindi man lang na-forward kay House Speaker Martin Romualdez. Yung pang-4, na-file at dinala sa Senado. O hindi ba ganun lang din kasimple yun? Alam nyo, kapag guilty kayo, syempre, paiikot-ikutin ninyo, palalabuin ninyo, napakalinaw naman. At isa pa, akala ko ba gusto ni Sara Duterte ng bloodbath? O bakit ngayon bumabagang buntot niya? Ano ikatatakot ni Sara Duterte? 16 yung kanyang mga magagaling na abogado. Hindi ba? Kayang-kaya kang ipagtanggol ng mga abogadong to dahil milyones po ang halaga ng kanilang serbisyo. Sinasabi nga na yung palang acceptance fee ng law firm ng mga fortune ay aabot na ng 20 million. Acceptance fee pa lang yan. Wala pa yung per appearance. Naku, hindi kaya mamulubi sila Sara Duterte nito? Yung nang kay Attorney Kaufman sa ICC, milyones ang kanilang kailangang bayaran doon. Tapos dito pa sa impeachment trial ni Sara Duterte, sa bagay sa mga Duterte ngayon, money is not an issue. Kaya nakita nyo nga kung saan-saan nakakarating si Sara Duterte para lang mag-rally, para lang siraan ang ating gobyerno at si President Bongbong Marcos. Naalala ko yung paninira ni Sara Duterte dun sa San Juanico Bridge. Saan ka nakakita ng miyembro ng isang gobyerno na dadayo sa ibang bansa para siraan ang sarili nilang turismo? Dahil sinabi nga ni Sara Duterte na irita daw siya at bakit gagawing tourist attraction ang San Juanico Bridge. Dapat daw ang ginagawang tourist attraction ay yung isang bridge sa China. Bakit mas pinapaboran ni Sara Duterte ang China? Sisiraan mo ang tourist attraction ninyo para iangat ang tourist attraction ng China? Hindi man lang sinabi ibang bansa tulad ng Malaysia or Singapore or kung saan man may tulay na mahaba. Bakit kailangang China pa ang kanyang banggitin?
na paghahalata talaga ang isda na huhuli sa bibig. Mabalik tayo dito sa impeachment trial na pinadidismiss ni Sara Duterte. Ang yabang-yabang. Gusto daw niyang matuloy ang impeachment trial dahil gusto niyang makakita ng bloodbath. Gusto niyang dumanak ang dugo sa impeachment trial. Paano pang dadanak ang dugo ngayon? Pinapadismiss mo na nga. Kung yan ay madidismiss. Sinasabi pa ni Sara Duterte na yun daw articles of impeachment is a mere scrap of paper. Ibig sabihin, basura. Sagot tuloy ng spokesperson ng prosecution panel na si Atty. Bukoy, kung basura, bakit ninyo sinagot? Dapat hindi na lang kayo sumagot kasi basura naman pala yan Inisnab nyo na lang sana, hindi nyo na lang sana sinagot yung summons na hinihingi ng Senado. Basura naman pala Ang tapang nyo magsalita, basura, pero sumagot kayo. Ibig sabihin, naghahanap din kayo ng dahilan. Yung 16 na magagaling na abogado ay sinasabing scrap of paper o basura lang ito. So, kung basura pala, di madali nyo maipagtatanggol si Sara Duterte para ipang babayaran kayo ng milyones kung hindi nyo maipapanalo si Sara Duterte. Di ba? Sagot nga ng House Prosecution kay Sara Duterte. Vice President Sara Duterte's answer to the allegations against her in the impeachment complaint submitted to the Senate Impeachment Court has no factual basis. Sabi pa ni Sara na simula pa daw ay walang bisa yung impeachment complaint dahil sinoli daw o niremand yung articles of impeachment sa House of Representatives. Pero tandaan po natin yung sinabi ni Senate President Chis Escudero na yung pagre-remand o yung pagbalik ng articles of impeachment sa House ay hindi nangangahulugan na patay na yung impeachment complaint at hindi ito dinidismiss. So kapag ginawa ng Senado yan, sinungaling sila. So ano kaya ang masasabi ni Chis Escudero sa sinabing ito ni Sara Duterte na from the start, walang bisa yung impeachment complaint na yan. Lalo na at ito ay sinoli sa House of Representatives. Meron bang nakalagay sa batas na ang pagbabalik ng articles of impeachment is equivalent to dismissing the case? In fact, sinasabi pa nga ng mga legal experts, yun na lang pagbabalik or yung pagre-remand ng articles of impeachment sa House ay wala po sa saligang batas. So hintayin natin, baka naman sumagot si Chis Escudero dito sa sinabi ni Sara. Basta ang alam po natin, sinabi ni Chis na hindi nangangahulugan na terminated na or pinatay na or dinismiss na yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So ano bang mai-expect natin tulad ng sinabi ko nga kanina? Matapang lang ang mga Duterte sa salita. Pero kapag nandyan na at nagkakakorneran na, mag-iiba na naman ang salita nila. Tulad ni former President Rodrigo Duterte, bangag ang ating presidente. A few moments later, wala akong sinabing bangag si Bongbong Marcos. Hindi ba? Ganyan din si Sara Duterte. May kinausap na akong tao. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. A few moments later, wala akong sinabi. Hindi ako nagbanta. Ngayon, gano'n na naman. Gusto ko matuloy ang impeachment trial dahil gusto ko ng bloodbath. Gusto kong dumanak ang dugo. A few moments later na naman, pinadidismiss na yung kaso. Dahil umpisa pa lang daw or ab initio ay walang bisa yung impeachment complaint laban sa kanya. So alam nyo, itong ginagawa ni Sara Duterte, talagang panlilin lang sa taong bayan. In fact, itong ginagawa ni Sara Duterte ay nang-aasar na lamang po ito. Sa totoo lang, iniinis niya po ang taong bayan. Iniinis niya ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Minamaliit niya talaga si President Bongbong Marcos. At sa ginagawa niyang yan, minamaliit niya ang taong bayan. Pero sa tingin nyo, uubra siya? Nagmamasid po ang majority or super majority ng taong bayan na gustong makitang matuloy ang impeachment trial na to. Matagal po tayong naghintay. Matagal tayong nagtiis sa mga paikot-ikot na mga senador natin. So kapag hindi natuloy yung impeachment trial na yan, sinasabi ko sa inyo, lalabas po ang tao. Ngayon na nga ilang rally na yung nakita natin. Lalo na kaya, pag hindi ginawa ng Senado ang kanilang trabaho,
at totally ito ay dinismiss. Tulad ng pagdududa ni ML Representative Laila de Lima sa hakbang na ginawa ng ombudsman. Ano po ba yung pangalan ng ombudsman natin? Martires? Dahil bakit daw biglang-bigla kumilos itong si ombudsman? Tandaan po natin, malapit na po ang katapusan ng termino ni ombudsman at yan po ay sa July. Itong si ombudsman ay appointee ni dating President Rodrigo Duterte. At bilang goodbye gift niya daw kay Sara Duterte, i-dismiss yung kasong yan sa ombudsman. At kapag nangyari yan, makaka-apekto yan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sasabihin nila, kung sa ombudsman nga, dinismiss yung kaso. Sa Senado pa kaya. Pero tandaan nyo, subukan lang ng ombudsman na i-dismiss ang complaint kay Sara Duterte, kikilos po ang taong bayan. Ako nakikinit ako na. Talagang lalabas po ang puwersa ng mga Pilipino para ipahayag ang kanilang disgusto sa binabalak ng ombudsman at ng Senado na huwag matuloy ang impeachment trial. Well, yan naman po ay haka-haka pa lang ng marami. Kasi sinabi naman ng House of Representatives na sila ay makikipagtulungan sa ombudsman. So sana naman false alarm yung mga kumakalat na balita na i-dismiss ng ombudsman yung complaint laban kay Sara Duterte. At sana hindi rin totoo na pinaglalaruan lang tayo ng mga senador natin at eventually i-dismiss din nila yung kaso. Tandaan nyo po, huwag nyong maliitin ang puwersa ng masang Pilipino. So kung matapang ang kampo ni Sara Duterte, lalo na at meron siyang 16 na magagaling na abogado, ipakita ninyo ang galing ninyo. Tama na yung pinaikot-ikot nyo ang batas. Hindi po tatanggapin ng taong bayan kung anuman ang inyong magiging dahilan. Ituloy nyo ang impeachment, ilabas nyo ang galing ninyo, depensahan nyo si Sara Duterte at patunayan nyo na wala siyang pagkakasala. Dahil ang gusto lang ng taong bayan ay marinig ang katotohanan. Kung kanino mang katotohanan yon, sa panig ng depensa o sa panig ng prosecution, let the people decide. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa pagbahag ng buntot ni Sara Duterte? Ibig sabihin ba, bye-bye bloodbath? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.